Mga kalingap, at nandito pa rin po tayo sa bahay nila nanay, nanay Cecil. Gusto ko rin po sanang makausap yung kanyang anak na dito na rin po nag-i-stay sa kanilang bahay. Kasi may mga nagsabi po nung nakaraang vlog natin na kaya po si nanay nabibigatan na rin lalo sa paghahanap buhay at yung kanyang tindahan. Mabilis pong nawala dahil meron daw po siyang kasama na anak na may family na rin na dapat po ay nando sa asawa. So kunin rin po natin yung kanyang side kasi para po malaman din natin at mawala na rin po yung yung mga nagbabash dito sa niya kumbaga sobrang hirap na rin po talaga ng kanilang sitwasyon. At ito nga po, kunin po natin yung side ng kanyang anak. Yan si Rowan. Ito po yung kapatid, mga kalingap, nung yung nagpatiwakal yung sa kapatid niya yung nanay ng 3 bata. At ito nga po at bagong panganak. So ayun, Rowan, kumusta naman? Medyo okay lang po. Ilang araw ka nang nakapanganak? 19 days na po. 19 days? So kumusta naman yung magkano yung siyempre pag nanganak ka, di ba yung malahal din yung panganganak Saan po siya nanganak? Provincial po. Sa provincial, at least kahit pa paano ay medyo mababa ng konti. O kumusta naman yung asawa mo, pumunta ba siya? Hindi po, sabi daw po kasi niya ipupunta daw po. O ba't hindi mo dumating? Ilang buwan na po ang nakalipas na napapangako po siyang pupunta, hindi naman po natutupad. O anong desisyon mo niyan kung bakit gano'n na parang sa tingin parang napabayaan na kayo? Ewan ko po sa kanya, baka wala na pong balak pumunta dito. Pati anak ko nga po, hindi na po nakakausap. Sabi niya, uuwi siya nung time na bago ka manganak. Opo, sabi niya po. Baka masupukit naman. Yan. Kung di naman dumating. Hindi naman po nagpunta. Di paano yan? Anong pasya mo na nagpadala naman para dito sa sa panggastos nyo? Nagpadala naman po nung first week ng January. January 5. Kaso lang, dapat lang po, pinambili ko lang po diaper. Ay, grabe naman. Kulang pa po. Magkakasya baga naman yun. Kaya po, di ko na yung pinapupunta doon. Anong desisyon nyo po? Sila pa rin po ba na pag pumunta dito at susunduin, dadalhin doon sa kanila? Kung baga gusto mo nang paghiwalay mo na yung dalawa? Pinapahiwalay ko na po yan doon at kung ganyan ang may pamilya, di naman po saka di na po yan doon pinapupunta. Kasi paano yung Rowan, di ba, paano yung panggastos ng baby mo? Kay mama po, siya mama po yung nagbibigay. O dalawang bata na yung nakasama mo dito, Kasi kumbaga sabi nga ng ibang nakakapanood din, kumbaga yung responsibilidad ni Jomar mapapasa kay nanay. Kung ano masasabi mo dun sa mga nag-aalo dun, kaya lalo daw naghihirap si nanay. Totoo naman, di ba? Kumbaga Naawa na nga po ako kay mama at sa kanya po lahat ang pati pagkain sa kanya po yung imbis na si Joma na lang magbibigay. Si mama po lahat. Kaya nga, yun lang. Walang pahinga si mama kahanap ng makakain namin. Nahiya na nga po ako kay mama. Siyempre, para naman sa nanay, kumbaga, hindi ka naman pwedeng paalisin yan, di ba, Nay? O kasi kahit sa balik-balik ta din, anak kanya. So naman po pati yan napunta kung papalayasin po siya. Kaso nga talagang mas nadagdagan na yung responsibilidad mo. Ikaw na lang mag-isa, lalo't wala na si tatay. Paano na ang gagawin mo niya para dito magagatas to. Kahit pa paano nagbe-breastfeed ka pero kailangan laging masustansya yung pagkain ni Rowan. Kaya nga po, kaya laking dagok po sa akin na maigi kung papaanin ko na sila. Biruin mo po, magbabayad sa kuryente, sa tubig. Lahat-lahat na Lahat na po. Pero yung desisyon mo na napaghiwalay na sila, yun na po ba yun? Ay, Kahit magmakaawa yung isa, di mo na yan, Iaano ko na po siya talagang hindi ko na siya pababalikin doon. Hiwalayan na niya yun. Bakit po kailangan pang sumama siya doon? Ano naman pong niya? Wala namang papala.
Ano wala namang napapala, binubugbog pa po siya doon. Ay siya, Rowan, binubugbog ka? Opo, dati, nung ano po, nung Paano bugbog ang ginagawa sa iyo? nansusuntok po. Bakit ka sinusuntok? May ginawa ka bang ano? Wala po. Pag nagtatalo kayo? Pag sinasabihan ko lang po siya na pag nagbibigay po siya ng pera na alis po agad siya, napunta po agad siya dun sa pinupuntahan niya. Ano yung pinupuntahan niya? Nasabi. Minsan po na, May bisyo. opo, yeah, opo. Eh, pag nandun kayo, magkasama kayo nung asawa mo na yun, kumusta naman yung pagkain nyo? Di naman kayo wala pa rin, kulang pa rin. Nabigay naman po, nakakakain naman po, pero kulang pa rin po yung binibigay niya. Ikaw, Rowan, ang tatanungin ko, makikisama ka pa ba sa kanya? Hindi na po, pero ang gusto ko lang po talaga ay makuha yung anak ko. Yun nandun sa kanya. Opo. Bali, ilan na ba yan lahat? Bali, 4 po. Nasa kanya po yung babae at lalaki. Yung dalawa. Tingin mo, makukuha mo ba yun? Makukuha ko naman po yun. Kahit yung Hindi ko babae naman lang. po yun iniwan. At nag-uwi ng baga po ako nung namatay si Papa. So, anong plano mo ngayon, Rowan, para sa mga anak mo? May plano ka ba na pag lumakas-lakas ka sakali pag magkaroon ka ng sarili mong kita? Anong plano mo, Rowan? Gusto ko lang po maalagaan ng maayos yung mga anak ko. Kahit ako lang po, kami lang po nila na lang ang magkaalaga. Ay, paano kayo mag-aalaga niya? Kung nga, siyempre kailangan ng may kita kayo. Saan kayo kukuha? Magtatrabaho po ako kapag malakas na po. Pag pwede na po akong magtrabaho. Tatrabaho ka? Okay. Ano naman plano mong trabaho? Yung mga, kahit ano lang po, yung sa bakery lang po, tindera. Kaya po, grocery. Ang hirap, ano? Sa sitwasyon ba ninyo, Rowan, dito kay nanay, kumusta naman yung mga Mabuti pang-araw-araw? Minsan po ay bitin sa pang-araw-araw at sobrang hirap. Sobrang hirap po ng kabuhayan ng pangangailangan namin dito sa bahay. Tapos ito, paano yung diaper niyan? Si nanay na lang. Opo. Ay, grabe, ano? Sobrang hirap po talaga. Ano yung mga natutunan mo dito sa pagkakaroon mo ng asawa at ngayon ito, sobrang naghihirap ka din dahil kulang sa suporta yung asawa para si nanay na yung tumatay yung lola at papa niyang anak mo. Ano yung mga nakuha mong lesson dyan? Saan ba kayo nagkakilala nun ng asawa mo? Diyan po sa Santa Elena po. Pero sure ka na hindi ka na makikisama sa kanya. Hindi na po. Paano kung biglang pumunta dito at nagluhod-luhod o ano? Oo, kung sakali na sinabi mo na, mamay sama ka daw, mamay pagbalik mo, 6 na yung anak mo. Kasi ang hirap ng buhay. Ngayon, pauntian na ng anak Iwan ko nga sa'yo, ba't 4 yan? Tapos wala pang matatag na trabaho. Ano na yan, kawawa naman si nanay. Tingnan mo, kahit na hirap na, pinipilit na lang. Di ba? Ang hirap pag ano na ano. So, ano masasabi mo kay nanay? Nagpapasalamat po ako ng marami sa mama ko. Oo, kasi kahit may pamilya ka na tinanggap ka pa rin niya, no? Kumbaga, sinusuportahan pa rin yung anak mo kahit na nahihirapan na rin sila. At yun nga po ang dahilan, mga kalingap, mga kaprom din natin dyan na kaya kinukulang talaga sila dahil yung anak ni nanay na isa ay di rin po nagsusuporta yung kanyang asawa. At ito, mayroon na namang dumating na bago. Kaya nagdesisyon na po si Nanay Cecil na wag na pong bumalik doon at ihiwalay na kanya yung anak niya para hindi na madagdagan yan at magtulungan na lang sila siguro. Tulungan na lang po kayo. Kung malay mo, itong tindahan na ito ay papalaguin nyo na lang o sakali, Rowan, may magkaroon tayo ng malagyan natin ng laman at siyempre dahil pa nga ayusin, sabagay may poste man 4 na yata yan 3 at 3 kulang pa na 1 poste. So yun na lang ang anahin natin. Bigyan kita ng pandaya per dyan at naawa ko dun sa mo grabe. Sana makakuha ka ng trabaho, Rowan. Pang diaper niyan sa anak mo, tulong ko na sa anak mo. Salamat po.
Sige na at so ayun po mga kalingap, ito po yung dahilan kung bakit isa sa mga sobrang nahihirapan din si nanay para doon sa 3 bata dahil yun nga, yung asawa po ito hindi po nag-asikaso na para makatulong. So grabe ang buhay. So ganito lang po mga kalingap, at sana po i-supportahan niyo po itong aking bagong channel na ito dahil po sa nangyari dun sa nakaraan na nawala po yung aking channel na hack. Kaya sana po ay supportahan niyo po, paki-like and share at Kaprom the Vlog 2.0. So maraming po salamat at syempre maraming salamat kay Loquebal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at si Kalingap Rob. Thank you so much po sa lahat sa mga supporters at viewers po natin. Thank you and God bless.